everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. And welcome po muli dito sa YouTube channel natin. For this vlog, ang focus natin ay papaano maaakit ang yaman o pera, aspeto ng pera sa 2026. Itong topic na ito ay gabay base sa feng shui para gawin nating magnet ang ating tahanan para maging magaan ang pagpasok, maging smooth ang pagdaloy ng financial blessings sa buhay natin. Hindi pahirapan at kung meron mga blessings, magtatagal din sa buhay natin. Hindi yung darating yung blessings ngayon, sa makalawa o bukas o ilang oras lang ay magkakaubusan muli. Kakamot ulo muli tayo. So what we wanted is to make it as a magnet and at the same time for the blessing to stay longer sa mga kamay natin sa ating tahanan. Ang katanungan, posible ba, Sir Franz, na gagawin natin ang ating tahanan na hindi pahirapan ang pera, hindi mahirap ang pasok ng pera? Kasi marami sa inyo, it could be, bago naman yung bahay namin, o di naman kaya itong bahay namin na ito, ang yaman-yaman ng lolo't lola ko. Nung henerasyon na namin, parang ang hirap pumasok yung pera. And as what I mentioned sa mga nakaraang vlog natin, specifically, nung ibinigay ko yung mga gagamitin sa Prosperity Bowl, panoorin nyo yun ha, binigay ko na yung listahan ng mga gagamitin ng Prosperity Bowl. Binanggit ko doon na ang kulang na elemento sa 2026 is the water element. And the water element represents resources. It represents the cash flow. It represents mapagkukunan ng yaman. Okay? Magkakaroon ng shortage o kakulangan nito. Kaya naman, ang ibibigay ko sa inyo ngayong gabi ay ang mga paghahanda para dito. Paano natin ma-attract ang pera sa ating mga tahanan, sa ating apartment, even umuupa ka o bahay nyo yan o nakikitira ka lang. Yes, you can create what we call financial energy. You can truly activate financial energy. Ang ating mga tahanan, o di naman kaya yung inuupahan natin, ay hindi lamang inuuwian natin para matulog, maligo, magbihis, at kumain. It is actually an extension of our inner world. In fact, that's what we call our kingdom, and that's our comfort zone. So, everything na nabibili natin, everything na na-acquire natin, saan natin nilalagay? Di ba sa tahanan natin, gusto natin magandang upuan, gusto nating bed na matutulugan every night. So, we invest on these things. At marami tayong mga kagamitan na ini-invest at saan natin to iniimpok? Saan ito nakalagay? Iba't ibang klase ng gamit ay nasa ating mga tahanan. And kung papaano natin inaayos ang ating tahanan, how we make and we place everything in order or disorder, ay nakaka-apekto paano nagsisirculate yung pera sa buhay natin. Paano ang takbo ng ating cash flow. Sa makalumang pamamaraan ng feng shui, maraming paniniwala at maraming pamamaraan kung papaano natin ina-arrange at inaayos ang ating mga tahanan para akitin, ma-attract at magkaroon ng magnet ng kayamanan. At yan ang topic natin. So, we are going to discuss it one by one and I need to have focus. Kailangan nyo po ng focus. Kailangan nyo po ng wide understanding sa bawat topic na i-discuss ko po sa inyo. Pinakauna, at i-take note nyo po ito. The first that I'm going to advise, pinakaunang payo ko po sa inyo ay gumawa kayo, magkaroon kayo ng tinatawag natin na treasure chest. Hindi literal na box ng tulad ng nakikita nyo dyan sa screen. Okay? That's the symbolism. So ano ba ang pwede nating magamit? It could be a porcelain or a ceramic na container. Dapat po may takip ito. It has a cover.
Ulitin ko, dapat may cover po ito ha. Itong gagamitin nating treasure chest or treasure jar. Araw-araw, lalagyan nyo ito ng pera. Barya man ito o perang papel, dapat araw-araw sa simula ng taon, dapat malalagyan at mahuhulugan nyo ito, barya man o pera ng papel. Pero, bago po kayo maglagay ng pera, syempre, hahanap kayo sa inyong tahanan ngayon, pipili kayo. It could be an old, hindi kinakailangan na brand new. It could be a porcelain jar or a ceramic jar or a clay jar na may taklob, yun na may cover. Okay? It should have a cover. Round, transparent, may kulay, may design, whatever it may be, okay lang po. So, hindi nyo kailangan bumili ng bago. Hanapin nyo lang dyan sa tahanan ninyo. Ngayon, kung wala naman, you can go on a department store sa homeware section at makahanap kayo ng an average size. Hindi ganon kalaki, hindi naman ganon kaliit. Yung enough lang na sa tingin ninyo ay hindi mag-overflow at kayang mapuno in the entire year kasi papalitan nyo ito every year. Ibig sabihin, yung mga nilagay nyong pera dyan, kailangan tanggalin pagkatapos ng taon, sa huling araw ng taon, i-deposit nyo yung pera na yan, gagastusin yung pera na yan, i-invest nyo yung pera na yan, and by January 1, magsisimula ulit kayong maghulog, barya man ito o perang papel. Ngayon, bago nyo po gawin ito po yung mga paalala ko. Unang-una, ibilad nyo muna sa araw ang jar na yan. 5 to 10 minutes, okay na po yun. Yung mainitan ito at magkaroon ng air circulation. Buksan nyo ha, dapat tanggalin nyo yung cover. But both the body and the cover should be placed outside of your house. Yung maiinitan at mahanginan ang jar na yan. After 5 to 10 minutes, what you are going to do is maglalagay kayo ng konting bigas. Ilang perasong bigas? Maglagay kayo ng 9 na butil ng bigas sa loob. Uulitin natin, 9 butil. Okay? At make sure po hindi yung basag-basag na butil ha, yung buo at maganda pa yung itsura. Pumili kayo sa lalagyan nyo ng bigas. Pumili kayo ng 9 na butil ng bigas, ipasok nyo po doon. And then, maglagay din kayo ng kaunting cotton or bulak. Bigas symbolizes new harvest, magandang harvest, magandang ani. Magandang klaseng bigas, mas maganda rin po. Mas buo, mas maganda rin po. Cotton, ibig sabihin magiging magaan ang daloy at pasok ng pera at kayamanan sa buhay ninyo. Saan nyo po ito ilalagay? Ilalagay nyo po ito hindi masyadong malapit sa pintuan, not too close to the main door. Hindi dapat masyado malapit sa pintuan at hindi rin dapat sa kusina. It should be in the living area, pero wag nang masyadong malapit sa pintuan. Nasa kalagitnaan ng inyong sala set. So, that would be the best position ng inyong treasure chest or treasure jar. Yan po ang gagawin ninyo. That's what we call a treasure chest or a treasure jar with a soul. So, araw-araw, lalagyan nyo ito ng pera. Ibig sabihin, dapat December 30 or 31, dapat ready na. Napainitan na, malinis, handa na yung treasure jar ninyo or your treasure chest ninyo, handa na. It could be made up of clay, made up of ceramic, or made up of porcelain. Basta may cover. Nalagyan nyo na ng 9 na butil ng bigas at cotton. Sa simula ng taon 2026, January 1, dyan kayo maghulog. Unang araw na maghuhulog kayo. Walang specific amount po ang unang ihuhulog. Pwedeng barya, pwedeng perang papel. And make sure that you are going to be consistent that from January 2026 up
to February, kung kailan magse-celebrate tayo ng Spring Festival, walang absent po na makakapaghulog kayo ng barya dyan. Mas mainam if you are going to talk to, kakausapin mo yung mga kasama nyo sa bahay, mga bata sa loob ng inyong tahanan, para tumulong din sila na maglagay o di naman kaya tumulong sila na mag-remind sa inyo. By the time na magpapabili ka sa tindahan, di ba may sukli? So ituturo mo na lang sa mga bata o ituturo mo na lang sa mga anak mo o mga apo mo. Diyan ilalagay ang sukli. Pag inutusan kayong bumili, diyan ilalagay ang sukli. Bakit? Para hindi nyo makakalimutan o para araw-araw malalagyan yan. Halimbawa kayo mismo nakalimot dahil syempre marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Hindi lang naman tayo nabubuhay at nakatunganga. Syempre, kikilos din tayo. You wanted more blessings, dapat kikilos tayo, di ba? So, yun. Pagkaraan ng ilang araw, ilang linggo, makakalimutan niyo na yan. Pero kung ang mga bata at ang mga kasama niyo sa tahanan ay napagsabihan ninyo o na-briefing ninyo, na-orient ninyo, hindi lilipas ang araw na hindi yan malalagyan. Kasi pag may inutusan kayo, syempre may sukli. Syempre ipapasok nila yon doon. And remind them always to close the cover, to close the lid. Sunod na gabay na ibibigay ko sa inyo, paano natin maaakit ang aspeto ng magnet of money sa ang ating tahanan. Ito yung tinatawag natin yung pagwawalis na may tamang pamamaraan. Okay? Hindi lamang ito kawalis-walis lamang. Ito yung mali na matagal na nating karamihan sa atin, karamihan sa atin na mali ang ginagawa natin. Kung maglilinis, kung magwawalis tayo ng ating mga sahig, we need to sweep the floor from the entrance papasok, hindi papalabas. That's one rule. Pangalawang rule natin pag magwawalis tayo, iwasan natin na maglinis o magwalis tayo on the night time. Kasi we are encouraging na mawala yung pera o kayamanan sa ating tahanan. Sunod na payo naman, pagdating sa pagwawalis, huwag nyong ipaparada, huwag nyong i-display, at do not inform everyone at home na dapat hindi nakabalandra sa harapan at nakikita ng maraming tao na mga bisita ninyo yung walis at dustpan ninyo. Dapat may designated area kayo kung saan hindi exposed sa madlang tao, lalong-lalo na people who are your guests or your visitors, dapat hindi nila yan nakikita. In Feng Shui kasi, ang mga walis tingting, walis tambo at dustpan natin, it symbolizes as an instrument na nagtatanggal ng mga negative energy natin, ng mga problema sa ating tahanan. Kaya dapat hindi ito nakikita ng ating mga bisita o ng taong hindi nakatira dyan sa ating tahanan. At pagkatapos nyo pong magwalis, na maling-mali po yung pagkakalagay natin ng ating mga walis. Pagkatapos natin magwalis, nilalagay lang natin ganyan. And this is the floor. Ito yung sahig. Nilalagay lang natin ng ganyan. 'Di ba? Nakatayo. This is how we use it, 'di ba? Kung minsan naka yung dustpan dito, nasa ilalim yung dustpan. Yan ang ginagawa natin pagkatapos natin magwalis, okay? Now, if you wanted that the blessings will retain, hindi aalis, at hindi mawawala sa inyong tahanan yung good blessings, you need to place your broom this way. Dapat nakaganito. Atras ako ng konti. Dapat nakaganito yung pagkakalagay ninyo. Kung itatago nyo na yung walis ninyo doon sa corner, dapat nakaganyan. Hindi nakaganyan. Ulitin natin nakaganyan dapat. So, brief, inform, and orient all the members of the household. Simula ngayon, hindi na dapat nakaapak yung broom sa ground. Yan. Rather, it should be this way pag matapos tayong magwalis. At dapat hindi ito expose sa madlang people. Another na mahalaga rin na kadalasan ay nakakaligtaan ng karamihan sa atin. Ito yung hinahayaan natin na yung mesa natin
lalong-lalo na our dining table ay iniiwan nating walang laman. An empty dining table o ang dining table na walang laman ay sumisimbolo ng kakulangan. Okay? So, there should be dining table na magiging empty sa 2026. Iwasan ninyo na walang nakalagay sa dining table ninyo. Ano po ba, Sir Franz, ang pwede natin ilagay sa dining table natin? Una, syempre, kung may budget kayo, a bowl of fruit or a basket of fruit. Pwede rin kayo maglagay dyan ng mga tinapay and have it lang na covered lang para hindi pupuntahan ng mga ants. Or a vase with flowers. Pwede ring halaman, maliit na halaman, pwede yan. Pwede rin yung table mat. Nilalagay natin dyan sa gitna. A hand-broidered o ginanchilyo na centerpiece, ilalagay natin dyan. Okay na yan. O di naman kaya, food. Yung pagkatapos nating kumain, you can still have some food na iiwan on the table and you can just cover it, okay? So, ibig sabihin na sumisimbolo ito na palaging may pagkain o palaging may laman ang mesa natin. Hindi mauubusan, hindi mawawalan ng blessing ang tahanan na ito. Kaya kinakailangan na huwag hahayaan na empty o walang laman ang mesa natin. Hindi ibig sabihin na may laman pero marumi. Kasi kahit lagyan mo palagi ng laman pero marumi, yung mga hindi appropriate andyan, anong ilalagay ninyo na hindi appropriate? Nilagyan nyo ng mga libro, tinambakan nyo ng kung ano-ano mga wires and gadget. Nako, mali yan ha, hindi yan. You are making your dining table na dining table kasi ito yung nagre-reflect ng blessings natin. Dito kasi yung hapagkainan, di ba? So, kung nilagyan nyo yan ng mga walang karelasyon o tawagin natin, kung nilagyan nyo yan ng mga gamit na hindi konektado sa kung ano yung dapat purpose ng dining table na yan, nako, magkakaroon kayo ng malaking problema because you are inviting a stagnant energy. Okay? So, mas mainam, maglagay kayo dyan ng basket of fruits. Kahit artificial fruits, okay na yan kung hindi nyo ma-maintain kasi palagi kayong out of town, masisira lang yung fresh fruits, so you can replace it with artificial fruits, okay na po yan. Halaman, yung maliliit na halaman na pang indoor, lalong-lalo na kung kasama itong halaman o ang klaseng halaman na ilalagay nyo is kasama dun sa nabanggit ko na Lucky Plants on 2026. Nako, napakainam, magandang maglagay din ng halaman dyan. Basta never leave your dining table empty. Another na napakahalaga na gagawin natin sa pagpasok ng 2026 is maglagay tayo ng brand new, makintab, hindi pa nagamit na barya sa bawat sulok ng four corners of our house. Hindi literal na four corners. Siyempre, ang mga tahanan natin may mga iba't ibang silid. Sinabi ko lang 4 ends or coins at 4 ends. But what I'm pointing out is that make sure na may barya sa bawat sulok ng inyong tahanan maliban lang sa CR. The rest, okay po lagyan sa bawat corner. From sala to your terrace, to your dining area, to your kitchen, to your bedroom, yes. At kung anong klaseng coins ang ilalagay ninyo, mas mainam, brand new, yung makintab pa talaga. Kahit piso lang yan, piso lahat ay gagamitin nyo, brand new na piso, napakaganda. Ang paglalagay ng barya sa bawat sulok ng ating tahanan ay sumisimbolo na hindi mawawalan ng pera ang ating tahanan. Kahit saang sulok ka man magpunta, kahit saang banda ka man tumira, saan ka man matulog o magtrabaho, ibig sabihin, bountiful yung pasok ng pera. Yun ang purpose of
putting or placing a brand new makintab na mga barya sa bawat sulok ng inyong tahanan. So, inform the kids na kasama ninyo or even the adults na wag damputin at wag pakialaman yung mga barya because it should stay for the entire year 2026. Pwede nyo pong ilagay ang mga iyan as early as now. Ang mga mesa sa ating tahanan serves as our family altar. Okay? Yung altar na mga buhay, hindi ibig sabihin ang altar ay para lang sa mga patay. No, we have two types of altar. Altar na inaalayan natin ng bulaklak. Altar na inaalayan natin ng dasal is the altar for the gods and altar for the departed loved ones, yung mga sumakabilang buhay na at yung Panginoon na pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin. While yung mga buhay, our altar is our tables. Lahat ng table sa bahay, may it be your center table sa sala set ninyo, a side table, a coffee table, a dining table, or a study table, these are the altar of our family, of the people living or nakatira sa inyong tahanan. Kaya kinakailangan ginagamit ang mga mesang ito na may paggalang. Ang sirang mesa, ang maruming mesa, ang mga mesang makalat, okay, are destroying the magnet energy na sana ay titira at magtatagal ang aspetong pera o pinansyal sa inyong tahanan. So, what you can do is to make sure that you declutter always yung mga table ninyo at ilalagay nyo lang sa ibabaw ng table na yan anything that is symbolizing abundance. So, for those na nasa sala natin, yung table natin sa sala set, mas mainam maglagay tayo dyan ng mga kristal, na mga buhay na halaman, o di naman kaya a vase with a fresh flower. Yun. You can do the same with your dining table or you can follow yung sinabi ko kanina. While on our study table, make sure na naka-arrange yung mga gamit dyan, hindi makalat. At hindi kung ano-ano ang mga gamit dyan na wala namang role o wala namang purpose pero nandun nakalagay. So, make use of the table with malawak ito at tanggalin yung mga gamit na wala namang relasyon at wala namang purpose dyan sa table na yan. So, for the study table, we can have the lampshade. You can have there a crystal related to helping you focus or concentrate sa pag-aaral o sa pagpaplano mo, plus your device, your gadget, or your laptop. Ganon dapat. Our center table sa sala natin, dapat hindi ganon karami ang nakatambak. Diba? Yung mga photo albums, you can secure it on a cabinet or a shelves. Not necessary nandyan sa center table natin o yung mga magazines. Lalong-lalo na yung mga magazines na napakaluma na, nako, tanggalin nyo na yan. Because you are inviting a negative, stagnant energy. Klaro yun ha? Talagang hinighlight ko, negative, stagnant energy if you are piling up old magazines and newspapers. Ngayon naman, pag magbabayad tayo ng utang, nang hiniram natin, it could be money, monetary aspect, o nanghiram tayo ng bigas, humiram tayo ng kung ano, material things, or monetary aspect, mas mainam na magbabayad kayo sa umaga, yung hindi pa inaabutan ng lunchtime. So, that's in between 6 in the morning up until 11 ng umaga. Huwag pa abutin ng lunchtime hanggang sa gabi. Bakit? Ano ba ang sinisimbolo nito pag magbabayad tayo sa umaga? Ang pagbabayad or repaying our debt or utang sa umaga, ibig sabihin na hindi ka mahihirapan na mahanap muli at makita muli, ma-earn muli yung perang pinalabas mo. Madaling bumalik ang blessing sa iyo. Tayo ng utang, monetary or material thing na babayaran natin, mas mainam pa rin na magbabayad tayo in the morning para hindi tayo mahirapan na ma-acquire, makita, makuha muli ang perang pinalabas natin. Ngayon, kung magpapautang naman tayo,
I would suggest that we lend money, magpapahiram tayo, preferably in the afternoon, late in the afternoon, or on the evening. Because ang pinapasa mong enerhiya sa ibang tao is a good energy. Okay? Because evening symbolizes peace. Diba? Tutulog na tayo, magpapahinga na tayo. So, you can lend money on the evening. But, ulitin ko for those na may mga animal zodiac tayo na pinagbawalan ko magpahiram ng pera ang 2026. So, take note of that ha. Sana ay pinanood nyo na po ang mga vlog na yan, mga gabay para sa bawat animal zodiac. May mga animal zodiac tayong specifically pinaalalahanan ko that money will be difficult in 2026 and lending money is much more malas para sa buhay ninyo. Magba-bounce back yung malas papunta sa iyo. Instead of helping others, unang-una mararanasan nyo, pahirapan maningil. Pangalawa, kung kayo na ang mangungutang, hindi kayo makautang-utang. Yan ang mangyayari ang 2026. So may mga specific animal zodiac akong binigyan ng ganyang payo. Huwag nating ilalagay ang ating mga bag sa sahig. Batay sa feng shui, pag maglagay tayo ng bag, wallet, purse sa sahig, para tayong naglalagay o para nating binibigyan ng simbolismo na walang halaga ang pera sa atin. Parang wala lang ang pera sa buhay natin. So, create a specific attitude and a specific place at home, at work, or in your office kung saan meron ka talagang nakatakdang lagayan ng bag mo. Iwasan nyo po na ilalagay ito sa sahig. Even when you go out and eating in a restaurant outside or having a meeting on a coffee shop, wag na wag nyong ilalagay yung bag ninyo sa sahig. It's a very big disrespect to the wealth. Kaya hindi ka lalapitan ng pera o magiging mailap ang pera sa inyo at hindi kung magkakaroon ka man ng blessing, magiging malayo ito sa iyo because you don't treat money or yung lagayan mismo ng pera with respect. So, iwasan natin, kahit gaano pa kalinis at gaano kamahal yung sahig ninyo, huwag nyo pong ilalagay yung mga bags, wallet, and purse ninyo sa sahig, sa hagdan, or anything below our waistline. So, dapat it should be placed in a shelf or on a table. Dapat ganun natin itrato yung mga bag o yung mga lagayan natin ng pera o kayamanan. O lagayan natin ng mga mahalagang bagay. Sa pagtatapon naman tayo ng basura, or let's focus on disposing our trash or pagtatapon ng basura. Alam ko, it will be a little bit of a challenge kasi our schedule of garbage collection matters. Nagmamatter din. At saka kung mga busy tayo, wala tayo sa umaga, nahabol natin yung biyahe papunta sa trabaho, talagang hindi natin to magagawa. But don't you know po, alam nyo po ba na mas mainam, mas mabuti na itatapon natin ang mga basura sa loob ng ating tahanan on the daytime, hindi sa gabi. Okay? Because it symbolizes na new beginning. When you remove all the old stuff, all the trash on the morning, you symbolizes na pwede nang pumasok ang mga bagong blessings sa aming tahanan ngayong araw na ito. That's the simple meaning of that one. Okay? So, kung mayroon kayong ma-assign na tao to do it for you, kung hindi ka ganun kaabala, o kung 3 times in a week nyo dinidispose yung basura ninyo, make sure that you schedule it on the daytime, wag sa gabi. Okay? So, you are removing the burden ng tahanan on the morning para yung buong araw ready itong tumanggap ng maraming blessings. Batay sa feng shui, sa nakikita nyo sa screen, mas mainam na mayroon tayong bag. It could be sa kusina natin or sa dining area natin na a bag na lalagyan natin
I will be giving you a separate vlog. Just like sa number 1 natin kanina ha, magkakaroon tayo ng separate vlog. Ituturo ko paano gagawin yung jar. While on the bag of plenty, ay magkakaroon tayo ng ibang vlog patungkol dito. Pero isa sa dapat na meron tayo at huwag kakaligtaan sa paghahanda natin sa bagong taong 2026, kung gusto natin ma-attract ang pera at kayamanan sa buong taon, we need to have bag of plenty. So, hanap tayo ng bag, kahit maliit lang, okay? Maliit na bag. Tapos, pupunuin natin ito ng iba't ibang klase ng binhi or grains. Okay? Pwedeng wet, pwedeng beans, munggo beans, pwedeng corn, lalagyan din natin ng coins, and then lalagyan din natin ito ng dahon ng laurel because we wanted to have bag of plenty of blessings. So, we are going to create a separate vlog for this, okay? Huwag mag-alala. At isa sa pinakamahalaga na tinitake for granted natin is yung pagbibilang ng pera. Okay? So, counting money should be with respect. Dapat hindi natin kina-crumpled. And when you count your money, you need to count it na kalmado lang, yung hindi nagmamadali. As you can see on the screen, do not and never fold money at pinapasok in between your fingers. At wag yung ifo-fold nyo ng maraming beses yung pera bago nyo ipasok sa wallet ninyo. Ito pang madalas na kamalian natin, coin purse. Okay? Yung maliit na lalagyan ng mga barya. The coin purse is for the coins. Wag na, if you fold ninyo na maraming beses at isisiksik ninyo yung perang papel, that's very wrong, okay? So, that's disrespect to money. Kaya naman, mailap yung pera sa inyo, okay? So, when you count your money, you need to make sure na lahat ng pera ay naka-flat. At lahat ng mukha ng pera ay nakaharap sa inyo. And both hands should be able to touch the money as you count it isa-isa. And arrange the money na sa pinakalikod ang malaking value hanggang sa pinakamaliit na value. That's how we arrange and that's how we create a respect with our money. Okay? Mayroon tayong mga oras o mga panahon yung nagmamadali na tayo, ibibigay yung resibo, ibibigay yung sukli, kina-crumple lang natin, pasok sa bag. Okay lang yon. For as long as hindi magtatagal na ganun yung sitwasyon sa loob ng bag mo for more than 24 hours. Pagka uwi mo ng bahay, ayusin mo. Okay? Ayusin mo. You can find time after pakauwi nyo sa bahay, after the travel, after doing the run errands and everything, pwede nyong iayusin yan. Basta wag paabutin ng more than 24 hours. Gusto ko po munang magpasalamat sa inyo. Salamat ng marami na nagtagumpay tayo sa notebook mo kinabukasan ko. Nakapaghatid tayo sa kahit na napakalayong mga lugar. Ang mga bata ay napangiti natin. This time naman, magpapatuloy tayo sa pamamagitan ng pamimigay ng bag ng pag-asa. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang mga donasyon, tulong, tulad ni Ate Grace na nagpadala through GCash. Maraming salamat, Ate Grace. So, nandyan po yung sa screen po natin, yung RCBC Peso account po natin, the BPI Peso account natin, and the GCash account natin.